Magandang araw sa inyong lahat. Inaanyayahan ko kayo sa ating virtual na talakayan sa oras nito. Ngunit bago iyon, hayaan niyo po muna akong magpakilala sa inyong lahat. Ako po si Anton S. De Los Santos, isa sa inyong guro sa sesyong ito. Sana ay handa kayong lahat na sumabak sa sana namang makapanapanabik na bagong aralin na iyong mapagkalan ngayon. Ang ating talakayin ay Panitikang Asyano, Filipino 9, Maikling Kwento. Sa elemento ng Maikling Kwento, meron itong tema, tauhan, tagpuan, banghay, at gintong aral. Napakalaga malaman natin ang mga elemento ng isang maikling kwento upang sa gayon ay magkaroon tayo ng mas malawak na kaalaman tungkol dito. Kinakailangan ang mga elemento ng maikling kwento sapagkat ito ang nagbibigay buhay sa kwento. Ito ang ating layunin sa ating aralin. Pagkatapos ng sesyong ito, ang mga manonood na mag-aral ay inaasahang una, nasusuri ang mga elemento ng maikling kwento. Pangalawa, nailalahad ang kahalagahan ng may elemento ng maikling kwento. At pangatlo, nakapagsusulat ng sariling maikling kwento. Atin ang babasahin ang maikling kwento na pinamagatang Ang Matanda at ang Dagat ni Ernest Hemingway. Sa loob ng 84 na araw, ang matandang mangingisda si Santiago ay wala pang huling isda. Dahil sa kaganapang ito, madalas siya ay napag-iisa. Sa katunayan, mas kinilala siya sa katawagang bilang salaw, ang pinakamalalang kamalasan. Maliban dito, malas din siya sapagkat ang kanyang kasakasamang si Manolin, kanyang sinanay magmula pa noong 5 taong gulang, ay hindi na pinapayagan ng kanyang mga magulang upang maglayag kasama siya. Bagkus sumama na lamang daw siya sa mga matatagumpay na mangingisda. Samantala, binibisita ng bata ang kubo ni Santiago gabi-gabi. Kahit na wala itong huli, tinutulungan niya itong hilahin ng lambat. Naghahanda ng pagkain, pinag-uusapan ang tungkol sa American baseball at ang kanyang paboritong manlalarong si Joe DiMaggio. Tinuruan ni Santiago kay Manolin na sa mga susunod na araw, siya ay maglalayag sa malayang bahagi ng dagat, hilaga ng Cuba sa kipot ng Florida para mangisda. Tiwala siyang ang kanyang mga kamalasan ay malapit ng magwakas. Sa ika-85 na araw, bukang liwayway pa lamang, lulan ng isang bangka ay nagtungo na si Santiago para sa kanyang 3 araw na paglalayag sa karagatan. Inihanda niya ang kanyang mga kagamitan at sa tanghalian. May nahuli ang kanyang pamansing na nasisiguro niyang isang marlin. Subalit hindi niya mahila ang marlin, bagkus siya ang hinila nito dahil sa kalakihan. 2 araw at gabi ang nagdaan, ngunit hawak-hawak pa rin niya ang bingwit. Kahit na nagkasusugat-sugat siya sa hirap at sakit, nagpakita pa rin siya ng kahabagan at pagpapalaga sa kanyang kalaban, at itinuring pa niya ito bilang kapatid. Nanindigan siyang dahil sa isda. Walang sino man ang karapat-dapat na kumain nito. Kahit na pagod at tila nahihibang na si Santiago, ginamit niya ang kanyang nalalabing lakas upang kilain ang isda sa bangka para makabalik na pauwi habang iniisip niya ang mataas na halaga ng isda sa merkado at kung ilan ang mapapakain nito. Sa kanyang pagbabalik, inatake siya ng mga pating na mako at nagsimula magpaikot-ikot sa bangka at sa 3 araw. Malaking bahagi ng isda ang nalapan ng pating, kaya nanlumo si Santiago. Sa kabila nito, nilabanan niya ang pating. Nagti siya ng hirap at pasakit, ngunit sa huli napatay niya ito gamit ang kanyang kasalapang na nawalan niya sa pagkikipaglaban. Tumulot humalo sa tubig ang dugo mula sa nalapang bahagi ng isda na siyang nangakit sa iba pang pating habang siya ay naglalayag mula pabalik. Dahil nga sa nawala niya ang kanyang salapang, lumikha siya ng panibagong armas sa pamamagitan ng pagtatali ng kanyang kutsilyo sa dulo ng saguan upang mapaalis ang mga pating. 5 pating ang kanyang napatay at marami ang umalis papalayo. Ngunit patuloy ang paglapit ng mga ito at sa magdamag, naubos na ng lahat-lahat ng mga pating ang pabuong marlin. Tanging ang mga kalansay lamang nito ang natira, ang gulugod, buntot at ulo.
Sa wakas, nakabalik na siya sa pampang bago magtakip siling. Mag-isa sa kadiliman, muli niyang tinignan ang refleksyon ng kalansay ng Marlin mula sa ilaw kalye at tumuwi na sa kanilang dampa. Nang nasa bahay na siya, agad siyang humiga sa papag at nakatulog na mahimbing. Sa sumunod na araw, nagtipon-tipon ang mga mangisda sa paligid ng bangka na kung saan naroon pa rin ang kalansay ng Marlin. Sinukat ng isang mangisda ang Marlin at ito'y may haba 18 pulgada o 5.5 metro mula ulo hanggang dulo ng buntot. Nasa kasalukuyan ito pa lamang ang pinakamalaking nahuli sa nayong iyon. Sa katunayan, napagkamalan pa ng mga turista sa kalapit na kafeterya na ito'y pating. Dako naman tayo sa tanong ko, sagot mo. Kapag sinabing tauhan, ano ang tinutukoy nito? Ang mga karakter tagaganap sa mga pangyayari sa kwento, ang tauhan ang siya nagbibigay sa kwento. Mula sa ating nabasang maikling kwento, ang pangunahing tauhan ay si Santiago, Manolin, at ang pating. Kapag sinabing tagpuan, ano naman tinutukoy nito? Lugar na pinangyarihan ng kwento. Sa ating nabasang maikling kwento, ang lugar na pinangyarihan ng kwento ay sa karagatan. Kapag sinabing tema, ano ang tinutukoy nito? Tinutukoy dito ang pangkalatang pangkaisipan. Ang tema ng ating maikling kwento ang hindi pagkawala ng pag-asa. Kapag sinabing bangkay, ano ang tinutukoy nito? Tumutukoy ito sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari, panimula, saglit na kasiglahan, suliranin, tunggalian, kakalasan, kasukdulan at wakas. Sa simula, tinutukoy dito ang nangyari sa simula ng kwento. Sa maikling kwentong ating nabasa, ang simula nito ay maayos na naglalayag at ibinaba ni Santiago ang kanyang mga kamay sa tubig alat at sinikap na linawin ng kanyang isip. Sinukat at tinalam ng matanda ang magiging panahon sa darating ng ilang araw. Suliranin. Tinutukoy dito ang suliranin o naging problema sa kwento o ng tauhan. Tao laban sa kalikasan, tao laban sa sarili, tao laban sa tao o lipunan. Suliranin, ang pag-atake ng mga pating sa matanda na kung saan kinakain ng mga pating ang isda ni Santiago. Kasukdulan, ito ang pinakamataas na uri ng kapanabikan. Dito nahihiwatigan ng bumabasa ang mga mangyayari sa pangunahing tauhan kung siya ay mabibigo o magtatagumpay sa paglutas ng suliranin. Ang kasukdulan ng ating binasang kwento ay ang pagkalat ng dugo ng isda sa karagatan, kung saan naakit ang mga pating dito, kaya naman ito'y kanilang sinusundan at kinakain unti-unti. Kaya naman sinusubukan ng matanda na patayin at ipagtabuhin ang mga pating. Pinatunayan rin niya na kahit siya ay matanda na, malakas pa rin siya. Kakalasan, ito ang kinalabasan ng paglalaban, sumunod ito agad sa kasukdulan. Ang kakalasan ng ating maikling kwento ay nang mahulog ang kanyang salapang, itinalin niya na lang ang kanyang lanseta sa kanyang sagwan upang gamitin ito pang patay at pantaboy ng pating. Wakas, ito ang resolusyon o ang kahinatnan ng kwento. Ang wakas ng ating kwento ay napaupo ang matanda sa gilid ng kanyang bangka at inisip ang mataas na presyo na hatid ng isang isda sa kanya sa palengke at kung gaano karami ang taon ng kanyang mapapakain. Nawala rin ang amoy ng dugo ng isda kaya't nawala ng pating na sumusunod sa kanya at naitanong sa sarili kung paano pa ba ang pwedeng isipin. Wakas, wala na siyang isipin, sabi niya at hihintay na lamang ang mga sumusunod pa. Sana ngay mapanaginipan lang iyon sa loob-loob niya. Dako naman tayo sa gintong aral ng maikling kwento. Maging matibay ka lagi at maging matatag ka sa dapat sa mga pagsubok na dadating sa iyo. Huwag kang maghihinayang
ng loob habang ikaw ay nabubuhay, ang pag-asa ay laging dadating sa iyo. Ilang ang elemento ng maikling kwento na ating tinalakay. Ano-ano ang mga ito? Tama, 4. Tama. Tauhan, tagpuan, banghay at gintong aral. Next. Sino ang tauhan sa kwentong ating binasa? Tama. Manolin, si Santiago, Marlin at Pating. Sunod. Ano ang naging suliranin sa kwento? Tama. Kinain ng Pating ang nahuling Marlin ni Santiago. Sunod. Bakit hindi binitaw ni Santiago ang nahuli niyang isda? Tama. Dahil inisip niyang malaki ang kikitain niya rito. Sunod. Bakit mahalagang pag-aralan ang mga elemento ng isang maikling kwento? Tama. Napakalagang malaman at maunawaan ng gusto ang mga elemento sa maikling kwento upang magkaroon ng basihan sa iba't ibang akdang ating binabasa o nababasa. Ating natalakay ang 4 elemento ng maikling kwento. Mahalagang malaman ang bagay-bagay nito dahil ito ang kinukumpleto sa bawat akta nating binabasa. Malaking tulong ito lalo na sa mga talakayan sa pagbuo ng maikling kwento. Bilang mga mag-aral ay kinakailan ninyo itong matutunan. Muli, iyon lamang po. Salamat sa inyong masugid na pagkikinig at panonood.